Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ninyo ang trumpeta. Tayo magdiwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon ay ginugunita natin ang mga unang martir ng banal na sambayanan ng Diyos sa Roma. Ito po ay pagdiriwang kasunod ng dakilang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo. Sinamahan po ni Pedro at Pablo ang mga Kristiyano sa Roma. Sa mga pagkakataon na tayo ay hindi tumulong, hindi nagbigay ng pagdamay, hindi sinamahan sa mga panahong mahirap ang mga minamahal natin sa buhay, magbalik tayo sa Diyos. Laging nandiriyan, lalo na sa mga panahong mahirap. Humingi tayo sa Panginoon ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinalaga mo sa sambayanang Kristiyano ng Roma ang pasimulang masagana sa dumanak na dugo ng mga martir. Pagkalubong kami patatagin sa magiting na katapangan, sa pakikipagtunggali sa pagsubok, at magalak kaming lagi sa maaasahang tagumpay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Nang umalis ang tatlong lalaki,
Inihatid sila ni Abraham sa labasan. Umahon sila sa isang dako na natatanaw ang Sodoma. Sinabi ng Panginoon, "Hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Yamang pinili ko siyang maging ama ng isang makapangyarihang bansa. Lahat ng lahi sa daigdig ay pagpapalain ko sa pamamagitan niya. Pinili ko siya upang ipasunod niya sa kanyang lahi ang aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Sa gayoy matutupad ko ang aking pangako sa kanya." Kaya't sinabi pa ng Panginoon, "Katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo." Umalis ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit nanatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, "Lilipunin po ba ninyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala? Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa 50 iyon? Naniniwala akong hindi ninyo idadamay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon, sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari, makatarungan ang hukom ng buong daigdig." At tumugon ang Panginoon, "Hindi ko ipahahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan," wika ni Abraham. "Wala po akong karapatang magsalita sa inyo pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon," tugon ng Panginoon. Nagtanong na muli si Abraham, "Kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 40 iyon," tugon niya. "Huwag sana kayong magagalit, magtatanong pa ako. Kung 30 lamang ang taong matuwid doon, hindi rin ninyo wawasakin?" Sinagot siya, "Hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 30 iyon." Sinabi pa ni Abraham, "Mangangahas po uli ako, kung 20 lamang ang matuwid na naroon. Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 20 iyon," muling tugon sa kanya. Sa katapos ay sinabi ni Abraham, "Ito po lamang ang itatanong ko. Kung 10 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 10 iyon," tugon ng Panginoon. Pagkasabi nito, umalis na siya at umuwi naman si Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway.
di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Ganon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, "Guro, susunod po ako sa inyo. Saan man kayo pumaroon?" Sumagot si Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, "Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama?" Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Lunes sa ika-13 linggo sa karaniwang panahon at ngayon po ay ika-30 ng Hunyo. Pagkatapos ng dakilang kapistahan kahapon ni San Pedro at ni San Pablo, ginugunita po natin ngayon ang mga unang martir sa Roma, sa simbahan ng Roma. May mga martir po na nag-alay ng buhay para sa pananampalataya. At yung mga martir sa Roma na ito, sila'y pinili po nila na panindigan ng pagiging Kristiyano. Pinili nila si Jesus. Ito po ay dahil sa dalawang apostol na pinagdiwang natin kahapon, si San Pedro at si San Pablo. Pumunta po si Pedro ng Roma. Kahit alam niya, may panganib, inuusig doon ang mga Kristiyano. Si Pablo din po, nagpunta doon. Kahit alam niyang may panganib. At yung pagpunta ni Pedro at ni Pablo, ang nagpalakas ng loob sa mga Kristiyano na nandoon sa Roma. Na kahit alam nila, hinuhuli na yung mga ibang Kristiyano, pinapatay na. Karumal-dumal pa ginagawa doon sinusunog, pinapako sa krus, pinapakain sa mababangis ng mga leon at mga hayop. Grabe po yung parusa na ginagawa kapag ikaw ay Kristiyano. Pero maraming mga Kristiyano, hindi nila tinilikuran ang pananampalataya. Nanindigan sa pagiging Kristiyano kahit mamatay. Ito po'y tulong ng dalawang dakilang apostol, San Pedro at si San Pablo. At ang sabi po, habang ang mga Kristiyano ay pinaparusahan, sila po ay umaawit ng mga imno o kaya ng mga salmo, pinapahayag nila ang kanilang pananampalataya. Kapanalig sa panahon ng takot, kung mabuti ginagawa mo, kung yung ginagawa mo ay bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, huwag kang titigil. Bagkus, sa kabila ng takot, inaanyayahan ka ng Diyos na manampalataya.
Ano ba yung ginagawa mo ngayon? Mahirap ba? Mahirap ba yung pag-aaral mo? Mahirap ba yung trabaho na ginagawa mo? Mahirap ba yung pagsiserve mo sa simbahan? Mahirap ba yung pag-aalaga mo sa iyong magulang na may sakit at matanda? Mahirap ba yung ginagawa mo na pagtulong sa kapwa, pagmamalasakit sa ibang tao? Mahirap ba yung ginagawa mo? Yung hirap na yan, hindi ibig sabihin titigil ka na. Nakakatakot, opo. Pero yung takot at hirap, hindi ibig sabihin titigil. Bagkus ito ay paanyaya upang ikaw ay manampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, huwag kang magpadala sa takot. Huwag kang matakot, manalig tayo sa Diyos. Itong naging dahilan. Yung pananampalataya, yung pananalig ng mga Kristiyano sa Roma, itong naging dahilan kung bakit hindi nila tinilikuran ng pananampalataya at kahit mag-alay ng buhay, ito yung ginawa nila. Mga unang martir sa simbahan ng Roma. Ang tanong po sa atin ngayon, ikaw ba, kaya mo bang maging martir? Ginagunita natin yung mga unang martir ng Roma. Pero ikaw, kaya mo bang maging martir? Yung mga guest po natin, kaya nyo bang maging martir? Ano ba ibig sabihin ng martir? Yun nga, mamatay. Pero tandaan po natin, kapanalig ha, ang pagiging martir ay hindi lamang po nakaugnay sa pagkamatay. Oh, martir kasi namatay. Napakahirap po nung nangyari. Yun nga, sinunog, pinakain sa leon, pinako sa krus. Yun yung ginawa po sa kanila noon eh. Pero hindi lamang po sa pagkamatay nakaugnay ang pagiging martir. Kasi hindi naman lahat ng namamatay martir. Ang pagiging martir ay higit sa lahat, ito ay nakaugnay sa pamumuhay ng may pag-ibig sa Diyos. Ibig sabihin, bakit sila martir? Kasi bago sila mamatay, sila po ay nabuhay ng may pag-ibig sa Diyos. May pag-ibig sa kapwa, may malasakit sa kapwa. Hindi lahat ng namamatay martir. Pero kung ikaw ay nabuhay ng may pag-ibig sa Diyos, may pag-ibig sa kapwa, at nanindigan ka sa iyong pananampalataya, kahit nandoon ang banta ng kamatayan, ikaw ay ituturing na martir. Ibig sabihin, kinakailangan nabuhay ka rin ng may pagmamahal. Tanungin kita, kapanalig ha, kasi magkaugnay po talaga yun eh. If you want to have a good death, then you have to have a good life. Tanungin kita, kapanalig ha, ano ba ang kapag lamay mo? Ano ba ang gusto mong sabihin sa iyo ng mga taong makikipaglamay sa iyo? Ano lang po ha? Para lang po maging handa. Ano? Pag nasa kabaong na po tayo, lalapit sa iyo yung mga tao. Ano ba ang gusto mong sabihin sa iyo ng mga tao? Ano ba ang gusto niyong sabihin? Pag tinignan ka, ano ba ang gusto mong sabihin sa iyo? Wow, ang ganda ng kilay. Yung ba gusto mong sabihin sa iyo? Patay na pero maganda pa kilay. Kung yun ang gusto mong sabihin sa iyo, pag nasa kabaong ka, hindi, pagandahin mo yung kilay mo. Bago ka mamatay, mag-makeup ka muna. Ano? Mamatay ako bukas, mag-makeup ako ngayon. Ano bang gusto mong sabihin sa iyo ng mga tao? Wow, ang sexy pa rin. Kahit patay na. Hindi, magpa-sexy ka. Magpa-macho ka. Magpaganda, magpagwapo ka. Kung iyon, ang gusto mong sabihin sa iyo ng mga tao. Wow, itong tao na ito napakabait. Napakamatulungin. Napakabuti. Tapos maraming pang iiyak. Kasi napakahalaga mo para sa buhay nila. Yun yung sasabihin nila. Ikaw, ano bang gusto mong
sabihin sa iyo ng mga tao kapag nakaburol ka. Ako, alam niyo po ba kung anong gusto kong sabihin sa akin ng mga tao? Alam niyo pa? Gusto niyo pong malaman? Sabihin ko ano? Ang gusto ko pong sabihin sa akin ng mga tao, kapag nandun ako sa ataol, titingin sila sa akin. Ang gusto kong sabihin nila ay, gumagalaw. Buhay pa to. Hindi, joke lang po yun. Ano? Oo. Pero siyempre, ang gusto natin, siyempre, yung magaganda. Hindi yung, ay, buti nga namatay. Sungit yan. Simba ng simba. Sama naman ng bibig. Sama naman ng ugali. Ayaw natin noon. Hindi lahat ng namamatay martir. Ang martir po, oo, namatay. Pero bago siya namatay, siya'y nagsabuhay ng pagmamahal na itinuro ni Jesus. Siya ay nagsabuhay ng salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos ay pinanindigan niya na kahit nandoon yung banta ng kamatayan, nasasaktan siya, nandoon yung banta ng kapahamakan, nanatili siyang matatag. Kaya po hindi pwedeng overnight yung pagiging martir. Hindi. Walang martir na sasabihin na nung umpisa ay puro bisyo, di nagdadasal, di nagsisimba. Tapos magiging martir agad, hindi. Walang ganun. Ang pagiging martir po ay isang talagang mahabang proseso. Kumbaga, isinasabuhay mo na talaga ang turo at aral ni Kristo. Sinasabuhay mo na talaga ang pag-ibig kay Kristo. Nung nabubuhay ka pa lamang, handa ka nang mamatay sa sarili para sa mga anak mo. Yung talagang ang iniisip mo, yung kapakanan ng pamilya mo. Nabubuhay ka pa lamang, namamatay ka na sa sarili para sa kapakanan ng asawa mo. Para dun sa kapakanan ng iyong mga magulang. Lalo na nung panahong tumanda sila, may sakit na, namamatay ka sa sarili, sa pag-aalaga sa kanila, sa pagkalinga sa kanila. At ito ay mahirap na gawin. Pero ginagawa mo ito ng may ngiti sa iyong puso. Ginagawa mo ito ng yung buong kalayaan mong ginagawa. Na may kapayapaan sa puso mo. At kahit nahirapan ka ng sobra, kasi nga namatay sa sarili, apakahirap po nun kapanalig eh. Kahit nahirapan ka ng sobra, nagsakripisyo ka, nagparaya ka, may mga nawala sa iyong oras, panahon, gumastos ka pa, kahit napakalaki yung nawala sa iyo, kasi namatay ka sa sarili, sa bandang huli, it's all worth it. Wala kang panghihinayang. At actually, masayang masaya ka. Kasi yung oras at panahon mo ay inilaan mo sa pagbibigay ng pagmamahal, sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Ito po yung pagiging martir. At kung ikaw na nabubuhay ngayon, talagang kayang-kaya mong isabuhay yung salita ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos, itinuro ni Jesus. Darating yung araw, baka masubok yung pananampalataya mo. At kung sakali man, nang dumating yung araw na subukin yung pananampalataya mo, sinisigurado ko sa iyo, kung nabubuhay ka ngayon, ayon sa salita ng Diyos, makakaya po natin. Yun yung panalangin natin. Sa balang araw, kung dumating man, makaya po natin gawin yung ginawa ni San Pedro, gawin yung ginawa ni San Pablo, gawin yung ginawa ng mga unang martir sa simbahan ng Roma. At kung sakaling hindi man ganon, ngayong tayo ay nabubuhay, simulan po natin sa ating pagsasakripisyo, pagkalinga, pagbibigay ng pagmamahal, pagkamatay sa sarili, pagsunod
ng may pagmamahal sa kalooban ng Diyos. Amen. Ilog natin ang ating mga pangangailangan sa Diyos Ama, kung saan naroon ang kanyang anak na nauna na sa atin at tumatawag sa atin na sundan siya. Manalangin tayo ng may pananalig sa biyaya, sa pagtanggap, sa pagtawag na ito. Ating itutugon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ang mga pinuno sa simbahan at ang yaong mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, naway maging masigasig sa kanilang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ang ating komunidad sa araw-araw, naway mapanibago sa pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa isang mabuting buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Yaong mga nawala ng pag-asa dahil sa pagkakasala, naway mapagtanto na kasakasama natin si Kristo, ang ating pinuno, at pinapasan ang ating mga suliranin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Yaong mga pinapahina ng pagkakasakit at karamdaman, naway mapanatag sa kasiyahan ng Diyos, dulot ng kalinga at pagtulong ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Yaong mga namayapa, naway makasunod kay Kristo at makapasok sa walang katapusang presensya ng Diyos sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan, sa Ukraine at sa buong mundo, at ipagadya nawa ang kasangkatauhan sa karahasan, kasakiman, at pang-aabuso ng kapangyarihan, na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Diyos Ama, sa aming pagnanais na sumunod sa yapak ng iyong anak, gawin mo kaming iisa sa isip at sa puso. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muli. O Panginoon, lahat ay biyaya, aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain ngayong ginugunita namin ng mga banal na martir. Ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo ng may katatagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakang gunitain ang mga unang martir sa simbahan ng Roma. Sila'y kapanalig namin na may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa kanilang katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, niabot sa kanya mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang ginagawa namin ngayon, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso San Jose. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa Amang nasa langit. Namin sumasalangit ka, sambahin ang
panalangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay ng kapayapaan. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang nag-alay ng buhay upang tayo maligtas. Tanggapin natin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina
ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Langin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo, pagalingin kayo ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pagpapagaling ni Kristo. Salamat sa Diyos. O salutaris hostia, eceritantis hostium, elabremur hostilia, darabur per auxilium, unitri noce Domino, sit sempiterna gloria, vitam sic et termino, nobis done in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo at pinagbuklod sa iisang katawan, tayo maniklod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas
ng matinding kalungkutan, takot at pangamba. Ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Langin ng pagbabasbas, makapangyarihang Diyos na walang hanggan. Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan. Sumaamin naman lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque sine benedictio procidenti abut noce comparsit laudato
the cielo prestis Deis. Omne delectamentum inseabentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passionis tui memoriam reliquisti, trivique sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iutes insciamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kamalmahalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang puso. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus
ka na